This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang. DJ Me? Yes, binabati po muna namin lahat ng nakikinig sa ating radio station, 89.1 FM, at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like, and share, ay pakisubscribe, like, and share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gustong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay or mga comments at tanong, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, muli binabati po namin ang atin pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM. Ganun din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Of course, DJ Me, hindi papatalo yung ating pong mga timbahay. Sila nanay, sila tatay, sila ate, sila kuya. Kahit nga po yung ating pong mga driver na nagmamaneho ngayon sa kabilaman nga po ng mataas na gasolina. Ano po, naku, wag na wag po ninyong palalampasin ang ating pong programa ngayong gabi. O wag na wag po ninyong ililipat ang mga stasyon na niyo pong pinapakinggan. Kung kayo po ay mainit na ang ulo dahil sa taas ng presyo ng ating gasolina, nako, mag-tune in lamang po kayo para naman po kumalma tayo kahit papaano. DJ Me? Yes, DJ Rock. Kung kayo po pala ay nagnanais na magkaroon ng librong aming pinamimigay, kagaya po nito, Pag-asang Daig ang Bukas, Wealth and Wellness, meron din po tayong 10 Commandments Twice Removed, meron din po tayong Ang Huling Pag-asa, meron din pong Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron din po tayong ang sikat na sikat, ang Dakilang Tunggalian at Explore para mas madali niyong maunawaan ang Biblia. So tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rock? Yes, of course, DJ Me. Batiin na din natin yung ating mga listeners na nakikinig ngayon. Nahin ko na dito si Ma'am Jeneline Vito. Good evening po kay Ma'am Eloisa Valino. Hello din po sa inyo. At of course, ang ating masugid na tagapakinig, si Sir R. Christian Roda. Magandang gabi din po sa inyo. Greetings from Noveleta, Cavite. Hello po. DJ Me, baka may nakikita ka pa dyan. Yes. Si Ma'am Ria, good evening again mga DJ na magaganda. Ay, Wow. thank you po. God bless us all. At syempre ang aking mother nag-comment. Mirna Martinez, good evening. Praise the Lord. Hi Mother dear at sa lahat po ng mga kamag-anak ko po sa US at sa kahit saan man kayo. Martinez Angeles, hello po sa inyong lahat. Yes, of course, sabi dito ni Sir Herman Marasigan, TikTok na, manood na po tayo. Amen. Ako, i-share niyo po sa inyo pong mga GC, sa inyong mga kaibigan, pamilya. At kung gusto niyo pong magpa-shout out, mag-comment po kayo sa ating comment section. At sabihin niyo po kung taga saan kayo para mag-greetings o mag-greet at ma-shout out din po namin kayo. Kung may mga gusto kayong ipabati na may mga birthday anniversaries, i-comment niyo na po dyan. So, DJ Me, ay atin na nang simula ng ating kwentuhan. Sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Yes, ito na ang ating guest po na makakasama. Ngayong gabi ay walang iba kundi si Sir or Kuya Roger Mencida. Tama ba, Mencide po. Mencide. Ayan. Kuya Roger. Hello po, Kuya Roger. Hello. Good Hello evening po. Hello po sa ating Sige po, bati muna po kayo. Binabati ko po yung unang-unang aking pamilya sa Rodriguez Rizal. Ang aking may bahay at ang aking dalawang anak na sina Cyrene at Sebi. Ganoon din po yung aking mga
taga church sa Southville Church, and sa aking mga kamag-anak. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, thank you po Kuya Roger. So Kuya Roger, para mas makilala ka ng ating mga tagapakinig ngayong gabi, pwede ba magbigay ka muna ng introduction about yourself, kung kayo po ba ay married, single, ano pong trabaho, taga saan, pangilan sa magkakapatid. Bahala na po kayo kung ano yung pong gusto nyong ibahagi para mas makilala po kayo ng ating mga listeners. Sige po. Sige po. Ako nga pala si Roger Mincide, 41 years old, pang-apat sa 5 magkakapatid. At ako po ay may asawa at may 2 pong anak. Ano pong pinagkakabalahan nyo ngayon kay Roger? Sorry? Ako po pala ay nagtatrabaho ngayon bilang isang project manager at safety manager ng isang construction company, Chinese company. Oh. Ilang years na po kayo sa trabaho nyo po? Sa company namin ay nasa halos magwa 1 year pa lang po ako. Pero sa experience ay nasa 18 years na ng construction company. Oh, So, matagal-tagal na pala, DJ Opo. Me. Ano po ba ang natapos nyo, Kuya Roger? Civil engineering po. Engineer pala. Sa mga engineering dyan, ayan, sa mga engineer dyan, Shout mag-comment out na po po. kayo para ma-shout out din namin kayo. Sige, maraming salamat kay Roger sa pagbabahagi ng konting impormasyon patungkol sa iyong sarili. Pero ngayon, DJ Me, simulan na natin para mas makilala natin ng mas malalim si Kuya Roger. DJ Me? Yes, DJ Rock, eto na. Sino nga ba talaga si Kuya Roger or sino po kayo nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo? Ako, kung atin pong titingnan yung aking buhay ay ako po ay lumaki talaga sa isang masasabi kong magulong lugar, no? Yung tinatawag na squatters area. Pero ganun pa man ay although nakakasalamuha ko yung mga medyo hindi talaga magaganda ang mga ginagawa, pero sapagkat dahil ay ang aking mga magulang ay medyo stricto, lalo higit sila ay talagang sa aming simbahan ay hindi nila ako nadala, hindi ako nagiinom, hindi rin ako nakagamit naman ng pinagbabawal na gamot. Although, yung mga salita lang siguro nila yung aking mga nagagaya, yung mga masasamang mga sinasabi. So, ganun lang po ang aking buhay nung ako po ay medyo kabataan. At nung medyo nagkakaedad na, no, although medyo lagi nagsisimba, pero wala naman po akong ginagawa. Andun lang sa simbahan at nakikinig at nakaupo lang. So, bali kayo po kay Roger ay lumaki talaga sa isang Christian family, tama po ba? Yes po. Sa isang Adventist home, kumbaga. Opo. So, na-mention niyo po kasi na parang nagsisimba lang kayo, pero wala naman kayong ginagawa. So, paano po yun? Like, ano po yung klase ng buhay na meron kayo that time? And that time po ba, ay single pa po kayo o may asawa na po kayo noon? Single pa po. Single pa. Single pa. So, ano po yan? Like, aral, bahay, ganun lang po kayong ginagawa nyo noon? Simba? Yes, ganun lang yung ginagawa ko. Paggaling sa school, minsan sa basketball court, then bahay. Kapag dapat pag alas 6, nasa bahay ka na. Yun yung rules ng namin, pamilya namin. Kayo po ay pangilan sa magkakapatid kayo, Pang-apat Roger? po ako. Bali, Pang-apat? tatlong lalaki, tapos 2 babae. Oh, I see. Parang second to the last po kayo? Opo. I see. So, Kuya Roger, sa mga experiences niyo po in the past na hindi pa ganun kalalim yung relasyon niyo sa Panginoon, like, ano po yung mga ilan sa mga hindi niyo po makakalimutang pangyayari sa buhay niyo during those time? Siguro yung sa akin, yung nadisgrasya ko sa motor. That time, ay almost 3 years akong pumapasok ng araw po ng Sabado. So, yun yung tingin kong hindi ko makakalimutan na pinitik ako ng ating Panginoon at doon yung unang talagang sinubukan kong magpaalam na sa mga boss kasi that time syempre hindi ako hinog masyado sa pananampalataya, parang simba, labas, parang ganun lang ginagawa, parang yung typical lang na isang kabataan noon. Pero nung
nagkaroon tayo ng medyo hindi magandang pagkakataon na inano tayo ng ating Panginoon, doon po ako nakaisip na magsimba uli tuwing Sabat. Bali, Kuya Roger, ilang taon po kayo nun nung na-aksidente kayo? Mga 25 po siguro. 25. Pero yung trabaho niyo po, Engineer na po ako noon. 3 taon po akong nagtatrabaho na noon bilang engineer. sabi So niyo, na-mention nyo kasi Kuya Roger na parang pinitik kayo ng Panginoon. Bakit po ba? Paano nyo po nasabi na parang pinitik o pinalo kayo ng Panginoon during that time? Kasi, kumbaga, pumapasok ako ng Sabat, na alam ko na Sabat, ang hirap gumalaw dun sa trabaho mo kasi construction. Ang iniisip ko nun, baka madisgrasya ako. So, siguro yun nagpaalala sa akin na magkaroon ng lakas ng loob na magpaalam sa mga mataas sa akin para ako ay pumasok ng, hindi ako pumasok ng Sabado at ipapalit ko yung araw ng Linggo para ako ay magtrabaho. balik, Kuya Roger, ang sabi niyo kanina ay nagsisimba lang kayo, nakikinig nung mga bata pa kayo. So, paanong nangyari na nasa isip ninyo na baka nag-iisip kayo ng something na maaring masamang mangyari sa inyo kapag Sabado or Sabat ay hindi kayo nagsisimba? Yes, syempre, lumaki ako sa Adventistang pamilya. Syempre, kahit papaano, yung ang tawag dito, yung way ng yung way na paano mamuhay ay syempre alam ko yung Sabat, syempre, yun ang higit sa lahat sa atin Sabat, yun yung naging ko na nagkaroon ako ng realization sa aking buhay na mas unahin ko dapat ang Panginoon. Pero hindi pa po ako naging tuloy-tuloy na naging active nun. Pagkatapos ng aksidente? Opo. Hindi pa rin ako hindi pa rin ako nadadala. Kumbaga. Pero pumapasok hindi na ako pumapasok ng Sabat pero hindi ako nag-active. Diyan lang ako sa likod ng simba, sa likod ng upuan. Nakikinig lang at nag-aantay ng matapos ang simba. Basta sa inyo po, nagsisimba kayo? Opo, basta ako nagsisimba lang. Basta nagsisimba kayo. Yung pagka-aksidente niyo po ba, Kuya Roger, ay ano po yung talagang injury na natamo po ninyo noon? Bali na naoperahan po ako sa tuhod. Kumbaga, yung patella ko ay na-dislocate. Then 2 months po akong hindi na nakapasok sa work. Tapos pagpasok ko sa work, dun ko na pa ako nagpaalam na hindi na ako papasok ng araw po ng Sabat. So somehow ba, Kuya Roger, parang tinignan niyo yun na parang consequence nyo dahil pumapasok kayo sa araw ng Sabat, imbes na nasa simbahan kayo, umatin kayo ng church. So parang somehow po ba, yun yung nakita nyong picture during the time, kaya nagsimba na kayo, pero hindi naman kayo ganun ka-active, umuupo lang din kayo, nag-aantay pa rin matapos. So parang pakonsuelo na lang na sige, para hindi na ako madisgrasya, kailangan din ako magpasok ng araw ng Sabat. Yes, parang yun yung nagiging parang nakikita kong naging resulta ng hindi ko nung paglabag ko sa araw ng Sabat. I see. Nako, DJ May, for sure maya-maya mas maiintindihan natin yung kwento ni Kuya Roger, paano nagsimula talaga yung mas naging malalim na yung relasyon niya sa Panginoon. Kaya medyo bibitinin lang natin ng konti, DJ May, Kuya Roger, at makaka-TikTok yung ating kwentuhan at atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin
Diyos nagtiwala. Kaya't ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos kuminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Dito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron kang shout out, mga comments, kwento or tanong, maaari kang tumawag sa 0918-9447, 891-0918-9447-891. At kung gusto nyo rin po ng aming mga librong pinamimigay, kagaya ng Ang Dakilang Tunggalian, Pag-asa para sa mga panahong maligalig, Ang Huling Pag-asa, 10 Commandments, Health and Wellness, Pag-asang Daig ang bukas, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rack, bati tayo! Yes, gusto ko rin pong batiin dito si Ma'am Lloyda Carbon. Ayan, sabi niya, good evening to all din po. And of course, si Ma'am Emily Asuncion, sabi niya po dito, good evening DJ Rack and DJ Me, Happy Women's Month. Salamat po DJ Rack sa pagbisita at pagiging speaker sa Tubuan SDA Wow. Church. Ako po yung nagbigay ng flowers ng Vesper. I remember so po. sweet. Hello po kay Ma'am Emily. Maraming salamat po sa pa-flowers na yan. And of course, gusto ko rin ding batiin. Hi, Ate Marley Grace. Ayan, kay Ate Grace Lubrique Lesho. Sabi niya, good evening to beautiful DJ. Happy Women's Month. Ay, sa'yo din po. Amy, ikaw baka may gusto ko pang batian. Ayan, binabati din po natin si Ma'am Joy Remigel. Ang sabi po niya, good evening to all and God bless. Ganun din po kay Sir Melchor Kaina Ruizi. Ang sabi po ay, hello po, nakikinig at nanonood po ako sa FB. Melchor Kaina Ruiz po name ko. Ay, hello po. Ganun din po kay Ma'am Evelyn Salazar. Pabati po si Sister Tessie Lakdaw. Birthday niya bukas. Thank you po. God bless you all. Happy birthday po. Yes, happy birthday. Kung may mga gusto pa po kayong ipag-greet dyan, magpa-shoutout, i-comment nyo lamang po sa ating comment section para po kayo din po ay mabati din po namin. Pahabol kay Ma'am Marilyn Mangmang, good evening din po sa inyo. So now, DJ Me, balik na tayo sa ating kwentuhan with Kuya Roger. Simulan na natin. Kuya Roger, nandiyan ka pa po ba? Nandito pa po. Ayun. Ayan, buhay na Buhay buhay, na pa. buhay. Opo. So, Kuya Roger, ano po yung naging turning point po ng life nyo? Paano nyo po na-encounter si Christ sa buhay nyo? O mas lalong naging deep yung inyo pong relationship sa Kanya na kahit kayo po ay lumaki sa isang Christian family na? Simple lang po.
ang turning point ko ay yung narinig ko ang aking kapatid na babae at ang aking tatay. Ang sabi nila ay magaling lang daw ako sa mga bagay na pangsanlibutan. At na-realize ko that time, kasi pinagumpara kami ng kapatid ko. Elder na siya din siya nung that time. Kaya ang ginawa ko ay naging naging constructive na criticism sa akin. Kumbaga, tumanim yun sa isip ko hanggang sa naisipan ko talaga na mag-aral uli ng Bible. At ang pinaka na challenge ay yung mahilig kasi ako sa numbers eh. So, ang ginawa ko ay yung prophecy po yung inaral ko. At doon po yun unti-unti na dahan-dahan na talagang kahit sa Sabbath School lesson ay talagang tuloy-tuloy na yung pag-aaral ko. At yun yung naging way na naging active uli ako sa simbahan. Teka lang, bale, Kuya Roger, sabi nyo ay nakinig kayo sa kapatid nyo. Kwentuhan. So nagkukwentuhan sila? Nagkikwentuhan sila. Na hindi po nila alam na naandun kayo? Oo. So nagkukwentuhan po yung magkapatid at ang sabi po nila ay, Magaling lang ako sa mga bagay na pangsanlibutan, hindi sa loob ng simbahan. so parang tinamaan kayo doon. Tinamaan ako doon. Kumbaga, naapakan yung kanyang ego. Oo, Pero oo. maganda, naging constructive criticism nga. Sabi niya, imbes na mas ma-down siya, ma-discourage siya, o yung tumalikod siya sa faith na meron siya. Pero mas sabi niya, hindi, patutunayan ko talaga na Yes. hindi ako ganon. Mali kayo sa iniisip niyo sa akin. Oo, parang ganon, no? Kumbaga, parang somehow, DJ Me, naging blessing in disguise. Parang ang galing, no? Na pwede pala mangyari yun. Kasi di ba yung iba parang, wala naman na pala akong silver. Parang yun ang pala yung tingin nila sa akin. Sige, ganito na lang ako. Parang Oo nga. iwanan ko na yan. Pero yung sa kanya, mas lalo siyang nagpursige at mapatunayan na mali sila nang iniisip sa akin. Kumbaga, naging blessing in disguise yung pangyayari na yun, no? So ngayon, Kuya Roger, like, sinasabi mo nga, mahilig ka sa numbers, so pinag-aralan mo yung prophecy. Kasi di ba talagang marami mga years, mga date Opo. yan, computation. So like, ano yun talagang tumatak sa'yo during ng pag-study mo yan? May nag-guide din ba sa iyo? O talagang self-study ka talaga sa prophecy na yan? Nag-self-study po ako. Nanood ako sa YouTube kay Brother Jun Lumingkit. Siya po yung naging parang guide ko. Nanonood muna ako sa kanya. Tapos, nag-aano rin ako. Nagko-compute. Nagno-notes? Nagno-notes. Nagko-compute? Yeah, kino-compute ko rin. Tapos, basta yung, kung ano yung, tawag dito, yung ginagawa ng tamang pag-aaral ay yun po yung tinry kong gawin para makuha ko ano ba talaga ang prophecy na siya yung naging way na naging ano po ako, active ulit. Bale, Kuya Roger, ano yung kinocompute nyo? Ay, yung katulad po sa Daniel, yung 2,300 days, years prophecy po. Bakit nyo po kinocompute? Tinry ko kung tama po ba talaga yung ating belief na kung talaga bang totoo. Kasi kung pagbabasehan po natin yung history tsaka sa sa Biblia ay nagtutugma po talaga. So bali, Kuya Roger, yung history, kinocompute nyo sa panahon ngayon, kung nagtutugma ba? Kung tama ba yung nakasulat sa Bible? Tama po ba? Opo. Tsaka, kasi di ba, DJ Me, sa prophecy talaga, may mga computation kasi dyan na yung 2,300 days, kung ilang days, yung 7 weeks, di ba? May mga, tsaka iba kasi yung sa Bible talaga. Kumbaga, ang maganda kay Kuya Roger, hindi niya lang basta pininiwalaan yung napapakinggan niya, but talagang mismong chine-check niya kung talagang nasa Bible ba talaga. Which is yun naman talaga dapat, na Yes. hindi porkat sinabi ng pastor natin, ng mga leaders sa church natin, paniniwalaan na natin. Dapat talagang, sabi nga, di ba, saliksikin mo din ang Biblia kung tama din ba yung mga napapakinggan. Kasi pwede din silang magkamali, kumbaga. So, ang ganda nung Kuya Roger, no, na talagang, kasi parang usually, ang hirap makonvert ng isang tao through prophecy. Pero ikaw, dahil nga engineer ka, na-enjoy mo yung numbers at na-enjoy mo yung computation sa prophecy, yun yung naging way para mas lalong maging deep yung connection at relasyon mo sa Panginoon. Yes po. So that time ba, Kuya Roger, may family ka na o single ka pa rin po? May family na po. Meron na po May kaming isang family anak. na.
isang anak. Bali, ilang Ay, taon na po kayo nun, Kuya Roger? Mga 32, 33, ganyan. Tapos bali, Kuya Roger, yung lalim ng pag-aaral nyo ng prophecy, dun yung unti-unti na lumalapit kayo sa Panginoon or nakikilala nyo ang Panginoon or what? Yes, dun po yung way na nagkaroon ako ng personal devotion sa kanya. Yung mag-aaral na tuwing Sabat ay talagang nakipag-participate na ako sa lesson study. Siguro doon yung naging way din na na-elect din siguro ako bilang elder. So, nagsasalita na kayo sa Oo, church? nagchatsalita sa church. Oo, dahil sa pag-aaral ninyo. Wow. I see. So talaga, no, Kuya Roger, napakaganda lang isipin na naging blessing yung bagay na yun na kahit hindi man maganda yung napakinggan mo sa mga kwento ng iyong family, but at the same time, naging way din yun para mas magpursige ka. Talagang, for sure, marami talagang changes ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. DJ Me. So, bali, Kuya Roger, ano yung nagawa ng Panginoon sa buhay ninyo? O ano yung nabago, Kristo sa buhay ninyo? Isa sa mga nabago sa akin ay yung pagiging mainitin ng ulo ko. Yun, isa yun sa nawala. No? Yung dating kapag may sport fest, ako yung nangunguna sa pagrereklamo, aawayin yung elder, yung mga ganon. Pandi nyo nabanggit kanina yan, Aawayin ko yung mga elder, yan. Yun yung mga dati kong ginagawa na nakita kong ganito na pala ako ngayon. Kasi pag may mga sport fest na ngayon sa simbahan, ako na yung ako na yung umaawat, ako na yung nagiging Wow. Yun, baka hindi na ako yung nakita ko yung, hindi na pala ako yung dati na magulo. Nangunguna sa kaguluhan. So, nung bata kayo na nagpalasimba kayo, mainitin pala ang ulo nyo kahit nagsisimba-simba kayo? Yes po. Talagang sumasagot din ako sa mga So, ibig sabihin, nasa church kayo, hindi na nga kayo nagpa-participate, nanggugulo pa kayo. yes. Sorry. Yan typical na kabataan na na makulit. So, ngayon ay talagang mahinahon na kayo. Medyo. Medyo. Kasi minsan talaga mayroon talaga pagkakataon kasi yan kasi nilalabanan kasi natin. Kumbaga yan yung weakness natin. So, kailangan talaga ipag-pray yan para dahan-dahan mawala. Totoo. So ngayon ba, Kuya Roger, like even your family, yung asawa mo at yung mga anak mo, nakakasama nyo din po sa simbahan? Yes po. Ilan nga po ang anak nyo, sorry? 2 babae po. 2, oo. Ayun naman yung maganda, at least yung buong family kayo na nasa simbahan, sama-sama kayo nag-church, and at the same time, no, makapag-serve din sa isang ministry. Kayo po ba ay may ministry ngayon, Kuya Roger? Opo. Kumbaga, nung linggo nga po ay nag-celebrate po kami nung ika-4 na anniversary ng ministry namin. Tinatawag na Open Door Ministry. Kami po ay kumakanta tapos nag-speak din po kami sa public places. Wow, Kuya Roger, kumakanta ka. Hindi ba masyado? Pag maramihan, kumakanta po ako. Pero yung misis ko po talaga kumakanta, mga kapatid Talagang ko. pamilya niyo po ay naglilingkod sa Panginoon. Totoo. Ako din, kumakanta din ako, DJ, Ay, sa kanta ka maramihan din. din. Oo, kasi madali lang mag-lip-sync pag madami. Oo, Wow. diba? Naku, parang connected din na dito sa tanong ko kay Kuya Roger. No? So, ano na po yung naging commitment nyo sa Panginoon, Kuya Roger? Since na-mention nyo nga na may ministry kayong pinagkakaabalahan. Siguro commitment ko sa sarili ko ay patuloy pa akong gamitin ng ating Panginoon. No, hindi lang dun sa loob ng simbahan at ganoon din sa community na aking kinabibilangan sa aking trabaho, sa mga kapitbahay. So yun yung kung magiging commitment ko sa Panginoon na mag-serve ako sa Kanya talaga. Bakit, Kuya Roger, na yun na yung commitment nyo? Ano yung nagpupush sa inyo na ito na talaga ang gagawin ko? Kasi talaga kumbaga na-mold na ako na talagang nung ako ay naging elder ay talagang although hindi naman siguro na pinipilit ko yung sarili ko para maging kapat dapat, pero sa personal na relasyon ko sa ating Panginoon ay talagang doon ko na-realize na kailangan ko talaga maglingkod kasi malapit na siya. Sa prophecy pa lang noong pag-aaral natin ay malapit na po talaga siya. So, Kuya Roger, tanong ko lang, paano nyo po nababalanse yung trabaho nyo as engineer at the same time yung ministry na ginagawa nyo, at the same time yung pagiging asawa at ama po ninyo sa family nyo?
Pumapasok naman po ako ng alas 7 hanggang alas 4. Tapos sa bahay, uwian naman po ang aking trabaho. So, nababalance ko naman kasi nakaka-attend pa rin ako ng midweek at ng vesper. So, doon ko na mas nakakasama ko ang aking pamilya sa loob ng bahay tuwing gabi at ganoon din sa pagsaserve sa ating Panginoon. Yun naman yung importante, DJ Mino, na dapat balance talaga. Hindi pwedeng puro ka lang ministry, hindi din naman puro trabaho ka lang din, hindi rin naman pwedeng sa family ka lang din kasi talagang kumbaga may mga task na binigay talaga sa iyo ang Panginoon, or should I say mission na talagang ipinagkatiwala sa iyo, Kuya Roger. Nako, may mga napapa-comment nga dito, no. Sabi nga dito ni ayan, nawala na. Ayan, sabi dito ni Sir Herman Marasigan, sabi niya, tama po kung saan yung kahinaan natin, yun dapat ang ipag-pray natin. Ay, Amen. Thank you po, Kuya amen. Herman. At watching from Baguio, si Ma'am Juliet Kayanda. Good evening po, watching from Baguio. Hello po sa mga taga Baguio dyan. At kay Ma'am Estela Tipon, good evening din po sa inyo. May nakikita ka pa ba dyan, DJ? Yes, si Ma'am Oo. Vilma sa Guwitan is watching. Hello po sa inyo. Ka-churchmate ko po yan. Ay, ka-church Oh, Dati. batiin niyo po yung mga Batiin ka-church po. mate po ninyo. Yan, yung si Sister Vilma Sugitan sa from Crescent Central Church. Binabati ko yung Anong mga church taga nga Quezon po Central. ninyo? South Willis Day Church po sa Montalban, Rizal. Southville po. Montalban. Hello So kayo po. po ay taga Montalban, kuya? Opo, Montalban po. Mhm. So thank you, Kuya Roger, na for sharing that. So ngayon gusto ko lang din malaman, Kuya Roger, na ngayon na masasabi mong mas iba na yung relationship mo sa Panginoon, may mga gusto ka pa po bang i-share na talagang masasabi mong there's no turning back na sa ano yung buhay mo before, kung bakit ka nagpapatuloy sa faith na meron po kayo ngayon? At siguro yung yung aking pamilya. Kailangan ko kasi silang dalhin talaga sa ating Panginoon para sama-sama kami na pagdating niya ay sama-samang sasalubong sa pagdating nating Panginoon. Bali, Ang ganda nun, DJ Me. Bali, Kuya Roger, ang binabanggit yung pamilya ay yung pamilya nyo ngayon na kasama nyo sa bahay or yung dati nyong pamilya na kapatid, nanay, tatay. Lahat. Lahat. Although, kasi meron din ako kasing kapatid na lumabas na. Kaya siguro isa yung magiging mission para manumbalik siya sa ating Panginoon. Nakaka-relate ako, Kuya Roger, kasi napaka-importante talaga sa atin bilang naniniwala tayo kay Kristo, na alam nating may kaligtasan. Siyempre, dapat buong lahat ng pamilya natin, kamag-anak, Yes. kaibigan, ay makasama natin sa pananampalatayang meron tayo at sa paniniwala at pag-asa na meron tayong buhay na walang hanggan sa pagbabalik ni Kristo. Amen. Ang ganda nga din, no, DJ Me, sabi niya na as a father, bilang haligi ng tahanan, ang mission niya is maidala yung kanyang families. Yes. Alam mo, sa langit na bayan na, ang ganda kasi di ba usually pag sinanong mo, anong pangarap mo para sa pamilya, mabigyan ng magandang bahay, ng magandang Oo. edukasyon, Mm-mm. ng magandang buhay, pero siya, hindi temporary yung gusto niya para sa family niya, kundi yung eternal life. And ang ganda kasi nung Sabbath School lesson natin, DJ Me, it talks Yes. about yung family din, di ba? Yung na-mention nga doon nung nakaraang araw, yung tungkol sa bakit yung father yung head, bakit siya yung kailangang mag-lead nung tahanan. At talaga nakita natin yung pinaka-mahalagang role ng isang ama, ng isang asawang lalaki sa loob ng tahanan talaga. And it also represents din po ang ating Panginoon. Kaya, Kuya Roger, na napakagandang isipin na dahil sa experience niyo po, sa relasyon niyo po sa Panginoon, nag-iiba din po yung desire at pangarap niyo para po sa family ninyo. Di ba? Yes Ang po. ganda ni Jamie na parang hindi na yung mga temporaryong bagay yung Yes. gusto mong maibigay sa family mo, kundi yung pang matagalan, yung pang forever na talaga. Yes. Which is yung buhay na walang hanggan na binibigay ng ating Panginoon sa atin. Yes. And of course, Kuya Roger, no, ay amin din pong panalangin talaga na yung mga nawalan yung family, yung mga inyong mga nawalan na sa pananampalataya na mahal sa buhay ay through you po, through your life ay manumbalik din po sila. Kaya po gusto ko lang din pong basahin dito, sabi ni Ma'am Emmy Cabigas Ramos, sabi niya, good evening po, watching po from Kaingin.
First Church o One Church? Ayan, Kainin Kainin Church. Church. Hello po. At kay Ma'am Teresita Galapon, magandang Hello. gabi din po sa inyo. Nako, Kuya Roger, maraming salamat sa inspiring conversion story na kung paano niyo po nakilala yung Panginoon ng mas malalim. And for sure, sa ating po mga ka-TikTok, meron din po kayong bahagi sa kwento po ni Kuya Roger na nais niyo din pong i-share sa amin ano po yung mga reflection niyo. Kung may tanong po kayo para sa kanya, i-comment niyo na po sa ating comment section para po mabasa at masagutin po namin kung meron mga po kayo mga katanungan at mabasa din po namin kung ano pong inyong saloobin sa mga napapakinggan niyo din pong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ni Kuya Roger. So ngayon po, ating muna pong puputuli ang ating pong pagkukwentuhan at papakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan ang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo.
Andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok at Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Mary Me. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo na gusto pong makasama namin live na live sa studio sa ating AWR 89.1 FM ay kontakin lamang po kami sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, DJ Mi, at sa mga nais nga din po na kung makakuha ng mga libreng aklat na amin pong pinamimigay, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section ng I want the book at para po may mag-reach out sa inyo. At pwede rin po kayong mag-text o tumawag sa numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891. DJ Mi, tayo muna ay bumati panandalian lang bago tayo magpatuloy. Ayan, si DJ Lou nandito. Hello, DJ Lou. Hello, DJ Magandang Lou. gabi. Good Oo. evening. Yes, good evening. At of course, kung may mga pabaon din po kayo, mga ka-TikTok, kung may mga reflection kayo na gusto nyo rin pong ibahagi tungkol po sa kwento ni Kuya Roger, i-comment nyo na po para po bago po tayo magtapos ay amin po yung mabasa maya-maya lamang. So ngayon, DJ Mi, balik na tayo bago tayo magtapos. Kuya Roger, ayan, ito lang po yung gusto namin pong malaman. Sino na po si Kuya Roger after po ng encounter ninyo kay Kristo? Siguro, masasabi, nabanggit ko naman na kanina, no? Yung dating mainitin ang ulo, ngayon ay medyo kalmado na. And mas lumalim pa yung aking relasyon sa ating Panginoon. I see. No, talagang, kumbaga dito talaga makikita natin DJ Me and Kuya Roger na talagang once na makilala mo talaga yung Panginoon sa buhay mo, there will be changes talaga na mangyayari. Pero Kuya Roger, somehow ba nung talagang mas lumalim yung relationship mo sa Panginoon, may mga bagay ba na inalis yung Panginoon sa buhay mo na medyo somehow ay nahirapan kang bitawan o i-let go? Siguro yung yung paging maluho ko. Kasi dati, siyempre, salat ako sa sa financial. Nung nagkaroon ng medyo may pera ay talagang gusto ko yung mga branded. Isa yun sa mga nawala ko ngayon, yung nakilala ko siya, yung makontento tayo kung anong meron. No, mas nilalaan ko pa yung ang aking pera para sa aking pamilya at higit sa lahat sa ministry kung may nangangailangan. I see, no? Ang ganda nun kasi diba, parang ang hirap i-let go nun, Kuya, no? Lalo na kung nakasanayan mo na talaga. Tama po ba? Oh, yes po. So, ibig How sabihin, about ngayon, Yes, go, DJ. Okay. Ibig sabihin, Kuya Roger, ngayon, kung noon ay sarili mo lang yung pinagpapala, ngayon marami na. Yes Kasi po. sineshare mo na. Opo. Wow. So, maraming nabe-bless dahil sa meron kayo na pinagkakaloob ng Panginoon sa inyo. How about naman, Kuya Roger, sa relationship niyo po sa family? Ano po yung naging changes nung mas talagang naging sentro yung Panginoon sa family po ninyo? Siguro yung yung kapag nididisiplina namin yung aming anak ay dati ay pasigaw. No? Ngayon ay medyo mahinahon na may kunting pagpapalo din naman, pero hindi siya yung talagang totaling, kasi dati talagang pag nagalit, galit talaga. Yung sisigaw ka talaga para dun sa para anuhin mo yung anak mo. Pero ngayon naman ay hindi na masyado. Kumbaga na-minimize na natin sapagkat yun kasi yung talagang tama, no? Kung atin pong anuhin yung Biblia. Although hindi natin masyadong pwedeng luwagan kasi medyo mag-aano naman yung ating mga anak. Pero ngayon kasi na nakilala natin ng Panginoon, kung ano yung advice ng banal na kasulatan, yun yung ating ginagawa. Since natanong ko na, Kuya Roger, no, yung sa family mo, sa personal mo, how about naman sa workplace po ninyo as engineer? Paano naman po ninyo na-share ang Panginoon sa kanila o yung truth o yung faith na meron po kayo? I know, challenging po yan for Yes. sure dahil iba-iba yung mga nakakasama niyong religion, iba't iba yung mga belief nila. So, paano naman po kayo nagiging light sa workplace po ninyo? Siguro unang-una, syempre,
sa pagkain. Doon tayo Adventist na kilala sa pagkain. So pagka nagkaroon ng mga gatherings, mga birthdays, mga occasions, alam na nila, sir, ito para sa iyo to. So ito yung pwede mong kainin. So yun yung parang naging unang way at saka kung paano tayo kumilos bilang anak ng Diyos, no? Yung nagtatrabaho tayo ng walang boss, nagtatrabaho tayo nang walang nakatingin. Kasi minsan di talaga natin maiwasan na may mga ganong tao na pag wala yung boss, kuya-kuyin muna. Yun yung nagiging yung nagiging sa tingin ko naging light ako nung aking mga kasama. So, bali Kuya Roger, ang boss nyo ay ang Panginoon. Na kahit wala yung boss nyo dito sa mundo, ay patuloy pa rin kayong gumagawa ng totoo, Yes. ng tama sa inyong trabaho. Wow, parang ang ganda nyong maging empleyado or ka-work or di ba? Kasi ang bait Ay, konti na ngayon, DJ Rock, ang makakahanap ka ng totoong trabahador or kasama o ka-work, di ba? Pero si Kuya Roger ay talagang naging tapat sa kanyang trabaho. So far ba, Kuya Roger, wala ka pong na-experience sa workplace nyo na dahil sa curiosity kung ano yung life or faith na meron kayo, somehow nagtanong din sila sa inyo at talagang sumagot din po kayo, kumbaga, para ma-share din po ng kahit papaano yung gospel na meron po kayo? Yes, marami po pagkakataon, no? Sinishare ko sa kanila yung kung anong about sa natin, sa doctrine natin. At higit sa lahat, yung way lang ng pamumuhay natin, yun kasi yung magandang natin no? Kahit hindi ka magaling magsalita, hindi ka magaling mag-share ng gospel ng ating Panginoon. Yung buhay mo pa lang, yung buhay na patotoo mo sa iyong sarili ay pwede ka na maging ilaw at maging liwanag sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yes, totoo yan, Kuya Amen. Roger. Totoo po yan, Yung no? buhay natin. Kaya may nagko-comment po dito, sabi dito ni Sir Otit Bagunok, sabi niya, good evening po to our beautiful DJs. Naku, dami nagkasabi ng beautiful Thank ngayon. you. Jamie. Oo nga. Sabi dito, praise God. Pa-shout out to my high school teacher na si Dr. Araceli Rosario dyan sa Hi, Doc. Philippines. At sa mga Rodrigo Solid family sa AUP campus watching from South Dakota. Aba, Wow, mga hello po kapatid sa ng inyo USA. dyan. Yes po. At kay Ma'am Maricel Cabas Crinsha. Good evening, brethren. Good evening din po sa inyo. Hello, DJ, Ma'am Maricel. ka dyan. Yes, kay Sir Fortunato Montero. Good evening, everyone. Good evening din po sa inyo. At napapa-amen si Ma'am Teresita Galapon, Kuya Roger. Ayan. Ayan. DJ Rock, So, wait ngayon- lang. Meron pa go, akong DJ. isang question kasi naalala ko, sabi ni Kuya Roger, na nag-uusap yung kapatid niya, narinig niya, kaya siya ay nagbago at nag-aral ng maigi. Kamusta na po ngayon ang sinasabi ng mga kapatid ninyo sa inyo? Siguro, di ko na sila naririnig pero kasama ko sila sa church. Yung kapatid ko ngayon ay, na nagkwentuhan ay, na siya, family head ng church namin. Nagulat po ba sila? Sabi, hindi lang pala ito ang alam ng kapatid ko. Ganun ba? Siguro. Kasi nagtaka sila bakit nag-iba. So, nag-iba yung way natin. Masasabi mo talaga, DJ Rock, no, na pag nakilala mo si Kristo, talagang dapat may mag-iiba. Kung ikaw ay ganito na magulo ang mundo, dapat maging maayos talaga ang mundo mo, no? Wow. Kuya Roger, alam ba ng father niyo at ng kapatid niyo na yun yung dahilan kung bakit po kayo nagbago? O kung yun yung naging way para mas lalo kayong mag-aral? ngayon nyo lang. Ngayon lang nila nalaman dahil live kayo. Ngayon lang siguro nila nalaman. So, yun, ngayon. Gusto niyo pong batiin sila. Ayan. And shout out po sa Special aking, thanks. sa aking tatay si Bernardo Mincide at sa aking kapatid na si Rowena Del Mundo. Hello po sa inyo. No, kaya kayo daw, mag-usap din kayo para baka malay nyo, may mga makarinig, magbago din po kagaya ni Kuya Roger. Oo nga po, no? Napakaganda na ko, Kuya Roger. Alam ko, limited yung time natin. Marami pa tayong gustong pag-usapan. Pero ito talaga yung ayaw namin, yung mga nagtatapos. Pero kailangan nating magtapos. Pero bago tayo magtapos, Kuya Roger, ano po yung magiging baon ninyo para po sa ating mga tagapakinig? So sa ating pong mga tagapakinig, ako bilang buhay na patotoo na binago ng ating Panginoon, hindi namimili ang ating Panginoon sa karapat-dapat
sa paglilingkod niya, kundi sino po yung willing na maglingkod. So, hinikayat ko ang ating mga listener, ating mga nanonood ngayon ay na kung ano ang spiritual gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, linangin pa natin. Ako hindi ko alam dati na meron pala akong gift of pagpapastor, yung pag-aalaga ng simbahan. So, that time, so magiging magiging way natin yun para mas lalo pa tayong lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon. Yung mga ganong mga bagay na ipagkakaloob na po sa atin. Amen. Ako, bago ko tatanungin DJ Misa yung pabaon, sabi ni Ma'am Estela Tipon, Kuya Roger, Brother Roger, ang ganda yung linyahan nyo na yung madalan nyo, yung buong family nyo sa langit na bayan na dapat tularan sana nga ng mga ama, kagaya ng ama sa bawat pamilya. Amen po, no? Amen. May na-inspire talaga, Kuya Roger, na hindi lang magandang buhay, magandang bahay, kundi buhay na walang hanggan kasamang ating Panginoon. Amen. DJ Mi, ikaw anong baon mo? Ito na ang baon ko. Kanina nabanggit ni Kuya Roger ang about sa Sabat. Ang pagsunod po sa Sabat ay hindi lang tungkol sa isang araw. Ito ay patunay kung sino ang tunay na sinusunod natin. So kahit may pressure, kahit may mawawala, pinipili pa rin nating sumunod dahil alam nating ang Diyos ang ating pinanggagalingan at patutunguhan. Totoo, nangyari sa akin yan na minsan sumuway ako ng Sabat at talagang hindi maganda ang nangyari. Pero nung patuloy na tayong sumusunod sa ating Panginoon ay talagang blessings ang natatanggap natin. At sa buhay, hindi maiwasan na may naririnig tayong negatibo. Kagaya ng narinig ni Kuya Roger. May puna, may duda, o kahit panghihina ng loob. Pero tandaan natin na hindi lahat ng negatibo ay para tayo ay masira. Minsan, ginagamit ito ng Diyos para tayo ay hubugin. So, kung may mali, itatama. Kung may dapat baguhin, babaguhin. Pero kung ang ginagawa mo ay tama sa paningin ng Diyos, ay syempre, panindigan mo. Ang Sabat ay pagsunod. Ang pagsunod ay pagtitiwala. At ang pagtitiwala sa Diyos, hinding-hindi niya bibiguin. Ikaw naman, DJ Ra. Amen. Ang Amen. kata naman noon, DJ Mi, parang wala na akong laban doon. Siguro Siyempre, sa akin din, naghanda. ako talagang baon sa kwento ni Kuya Roger is that once talaga na ma-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, expect the unexpected dahil talagang there will be changes na mangyayari sa buhay mo na hindi na yung magiging ikaw yung dating ikaw, kundi talagang babaguhin ng Panginoon, hindi lamang yung mga ginagawa mo, but totally yung puso na meron ka, yung desire na meron ka, yung mga perspective na meron ka, talagang magiging in harmony sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi po dito ni Sir Felmore Sarco, congrats Brother Roger sa tunay na pagbabago buhay kay Kristo, watching from Valenzuela City. Amen po. At kay Ma'am Moho Saladaga, good evening po everyone. Ako Kuya Roger, maraming salamat sa Thank you pagsama po. sa amin tonight. DJ Mi, maraming salamat din. At of course sa ating pong mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang po sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist Word Radio Manila. Muli, ako po si DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo ang Diyan ng Diyos lagi para sa iyo. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.